Sa tingin ko ay sinasadya na tayong pagtaguan ng babaeng iyon. Naiiling na sabi ni Teddy sa kaharap na si Lance. Nasa loob ng isang resto bar ang dalawa at pinag-uusapan ang problemang idinudulot sa kanila ng bagong nagmamay-ari ng Mighty Ball basketball team at bagong boss nila. Saina Valerio suddenly disappeared a few days ago, bringing team business to a standstill because no one else was authorized to sign contracts. Pero ang mas ikinaiinis nila ay ang balitang nakabalik na ito, ngunit patuloy na tumatangging makipagkita at makipag-usap sa kanila. Hindi maitago ang disgust sa mukha na napailing din si Lance. He really hated the idea of that airhead bimbo with a drop-dead body owning his basketball team. Kung mahahawakan lamang niya ngayon ang babaeng iyon, ay uyug-yugin niya ng gusto ang buong katawan nito para makalog ang walang lamang utak nito. I don't know what happened. Muling pagsasalita ni Teddy bago pa man siya makapagkomento. The last I heard, Julio disinherited her. But what do I know? She is after all his daughter at nasa kanya ang lahat ng karapatan. Pero isipin ko palang na isang tulad ni Miss Valerio ang nagmamay-ari ng team ay para na akong aatakihin sa puso. You know I don't like to speak ill of anybody, lalo na at babae. But I don't think Saina Valerio is the right sort of person who should be owning a basketball team. My sentiments, exactly. Sa wakas ay naikomento niya, nakatiimbagang na lumagok siya ng birmag na hawak. Silence fell between them as their thoughts took equal small paths. Dahil kapwa mahalaga sa kanila ang Mighty Ball basketball team, ay naiintindihan nila ang nararamdaman ng bawat isa. Ang lahat ng mga taong sumasubaybay sa PBA hindi pwedeng hindi kilala ang pangalan ng dalawang lalaki, lalo na ang kay Lance. Siya ang manlalarong binansagang The Bomber dahil sa paggawa niya ng explosive mga pagtira at pagpasa ng bola. He was the former top-ranked power forward player who was now a brilliant coach, ang taong matatawag na isang legend sa larangan ng larong basketball. Varsity player pa lamang noon sa Ateneo de Manila University, ay nakilala na siya bilang isa sa mga mahusay na manlalaro ng Blue Eagles. Kaya hindi makakapagtakang madali siyang nakapasok sa PBA at napunta sa isang kilalang kupunan doon. As a pro, lalo pa niyang pinatunayan na karapat dapat sa kanya ang lahat ng mga parangal at paghanga ng mga tao. Sa loob ng 15 taon bilang isang manlalaro, ay nakamit na niya ang lahat ng hinahangad na makamit ng isang manlalaro sa basketball. Sa edad niyang 36, ay nagdesisyon siyang magretiro bilang isang player upang harapin ang bagong hamon sa kanyang karera. Tinanggap niya ang alok ni Teddy na pumalit sa binakanting posisyon nito bilang head coach ng Mighty Ball, isa sa up-and-coming team sa PBA. As a coach, he was just as aggressive and demands the best from his player. Kung tutuusin, ay siya ang pinakabatang coach, ngunit naiakyat na niya ang Mighty Ball sa finals. At kung hindi lamang na-injure ang dalawa sa magagaling na players niya, ay malamang na sila ang nag-champion sa katatapos na conference. Ngunit ngayon ang tsansa nila na mabawi. Ang susunod na season ay mukhang malabo pa yatang maisakatuparan dahil lamang sa isang irresponsableng babae. Naniningkit sa galit ang mga mata at nagtatagas ang mga bagang ni Lance habang patuloy na naiisip ang babaeng mula nang makilala niya. Ay wala nang ginawa kundi ang gumawa ng disaster at patunayan sa kanya kung gaano katotoo ang lahat ng hindi magandang bagay na narinig mo niyang tungkol dito. He never imagined he could hate anything more than he hated losing basketball games. But that was before Saina came into his life. Kung noon ay pinalampas niya ang kahihiyang na idulot nito sa kanya sa burol ng ama nito, ngayon ay hindi niya magagawang basta baliwalain ang ginagawa nitong pagsira sa isang team na mahalaga hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin sa maraming tao. Kung sana ay nakikipag-cooperate ito ngayon sa kanila, ay naisara na sana nila ang deal at nakikipag-negosasyon sila sa agent ng isa sa pinakamahusay na players ngayon sa PBA para sa paglipat nito sa Mighty Ball. At sana ay nakapirma na rin ng bagong kontrata ang dalawang manlalaro niya na matatapos na ang mga kontrato. Pero dahil sa pagiging pasaway ni Zaina, his team was in danger of losing 3 of the most promising players in the PBA. Madilim ang ekspresyon na napabuntong hininga siya. Talagang may dalang sumpa sa buhay niya ang babaeng katulad ng dalagang Valerio. A rich spoiled brat na perpekto ang ganda ng mukha at katawan pero mababaw naman ang pagkatao. Wala itong ipinagkaiba sa dati niyang asawang si Fiona, ang babaeng nagdulot ng bangungot at impyerno sa buhay niya.
Dala ng kabataan at pagiging immature noon, ay mas pinairal niya ang tawag ng laman kaysa utak. Dahil sa ganda at kaseksihan ay nahumaling siya ng gusto kay Fiona, sapat upang magdesisyon siyang pakasalan ito. Huli na para malaman niya ang malaking pagkakamaling nagawa. Hindi mabuting babae ang pinag-alayan niya ng pangalan. Hindi ito handang magkapamilya, lalo nang magkaanak, dahil gusto nitong mapanatili ang magandang figura. Pero ang pinakamalala sa lahat ay ang pagiging hindi nito kontento sa isang lalaki. Nang madiskubre niya ang bagay na iyon, ay tuluyan nang nawala ang pagmamahal at respeto niya sa babaeng pinakasalan at hiniwalayan niya ito. Matagal man ang naging proseso, sa huli ay nagtagumpay rin siya na ipawalang bisa ang kasal nila ni Fiona. Pagkatapos ng masamang karanasang iyon, ay mas nag-iingat na siya sa pakikipagrelasyon. Iniiwasan na niya na mapaugnay sa mga babaeng katulad ng dating asawa. Ang mga babaeng idinidate niya sa ngayon ay mga simple at mga prim and proper ladies, mga babaeng ideal para maging isang may bahay. Ngunit sa ngayon, ay wala pa sa balak ni Morgan ang mag-asawang muli. Mas gusto niyang tutukan ng trabaho at sports na kinahihiligan. Kaya naman ngayon, much as he hated having to see the face, Julio Valerius' daughter again, it seems he had no choice in that matter. Dahil hindi rin niya hahayaang basta masira ng gano'n na lang ang mighty bull. Padabog na ibinaba niya sa mesa ang hawak na bermag bago kinuha ang cellphone sa bulsa ng pantalong suot. Mabilis na hinanap niya ang numero ni Carlo Panaganiban, ang general manager ng Mighty Bull Energy Drink. Hi Carl, ani nang sumagot ito sa kabilang linya. Pwede mo bang ibigay sa akin ang address ni Miss Valerio? Good evening, Miss Saina. Hello, Pucci. Nakangiting bati ng receptionist sa lobby ng condominium na tinutuluyan ni Saina. Hi Connie, ibinalik dito ng modelo ang matamis na ngiti. Kagagaling lamang ni Pucci sa isang malapit na parke kung saan niya ipinapasya ng alaga tuwing alas 6 ng gabi. Nakakailang hakbang na siya patungo sa elevator nang may maalalang sabihin sa kanya si Connie. Oo nga pala, dumating na yung bisitang ibinili niyo sa akin kanina. Pinatuloy ko na siya sa unit mo. Ay grabe, ang gwapo niya. Nakakakilig. Lumawak ang ngiti sa mga labi niya. Talagang gwapo siya. Sang-ayon niya. Thanks, Connie. Sabo niya bago tumalikod at tuloy-tuloy nang tinungo ang elevator. Sa loob ng elevator ay naiiling na napabuntong hininga si Saina habang napapangiti. Naalala niya ang masayang bakasyon nila ni Lorenzo sa Palawan. 3 araw na ang nakalipas mula nang makabalik sila sa Manila. At ngayon nga ay may usapan sila. Nasusunduin siya nito upang dumalo sa isang party para sa anniversary ng isang magazine kung saan pareho silang nagmumodelo. Nang marating niya ang unit ay excited na binuksan niya ito. Brace yourself, Enzo. The Terminator is on the rampage. Malakas na sabi niya nang tinutukoy ay ang binabang poodle na habang tinatanggal niya ng leash ay excited na tumatalon at kumakahol-kahol. Nang makawala ang aso ay mabilis na tumakbo iyon patungo sa sala. Get away from me, damn it. Gulat na napadiretso ng tayo ang dalaga nang marinig ang di pamilyar na tinig na iyon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nang salip na si Lorenzo ang makita niyang naghihintay sa kanya sa sala, ay ang lalaking pinakahuling gusto niyang makita, ang nakatayo roon. Tall and handsome. Lance looked bigger than life while he stood in the middle of their living room. Itong klase ng tao na hindi madaling kalimutan. Sa loob ng 3 linggong nakalipas, ay mga masandaling bigla na lamang pumapasok sa alaala niyang mukha nito. Saina felt the uneasiness she had experienced in their first meeting, but at that time, she had managed to hide his disquiet behind flirtatiousness, a protective device she had developed into a fine art years ago. Pero yun ay dahil maraming taong nakapaligid sa kanila, hindi katulad ngayon na nagsosolo sila. Kapag inihiyan niya uli ako, I swear, I'm going to murder her. Banta ng lalaki na hindi inaalas ang tingin sa pudil na patuloy umiikot at dumadamba sa paanan nito. Anong ginagawa mo dito? And how did you get in? Kunot noong tanong niya na lumapit at kinarga ang alaga. Hindi katulad ng ibang lalaki na ang tingin ay kagad na humahagot sa magandang katawan niya. Si Lance ay diretsong nakatitig sa mukha niya. Believe me, I didn't force myself in here. It seems that the staff of this building are PBA fans. Nakilala nila ako at mukha naman akong hindi masamang tao. So they kindly let me inside your unit nang tanungin ko at hanapin kita. Nagkibit paliwanag nito. Dahil inakala ng mga tao na ito ang binisitang hinihintay niya. Ang inihabil niya kasi ay may inaasahan niyang bisitang lalaki at kapag dumating ito ay patuloy na ito sa unit niya. Pero ang tinutukoy niya ay si Lorenzo at hindi ang lalaking ito.
Kung gano'n na ito palang tinutukoy na Connie. Nagapat silang ayunan niya. Oh my God! Wala siyang balak na patagalin pa ang disturbing presence nito sa bahay niya. His intrusion into her